afternoon sa inyong lahat, no? At ito ay only by request ni Beshi Bells, Christian Ray Garcia. At siya po ay nag-request na magkaroon ako ng live recording patungkol sa Born Again. Na ang tanong, ano daw ang masasabi ko? Sinasabihan daw tayong mga Katoliko na wala raw tayo, tayo daw ang lumalabag sa Biblia dahil tayo daw ay pugad ng kasalanan. No, mga makakasalanang tao daw tayo. Okay, this is my stand para sa iyo to kay Beshi Bells Christian Ray Garcia. Unang-una, kung pagdating naman sa pagkakasala, dapat niyong tanggapin basta't ikaw ay tao makasalanan ka. Maliban na nga lang kay Kristo at maliban sa mga hinirang ng Diyos katulad ni Maria. Sila ay imakulada, hindi sila nagkasala. Ikalawa, kung pabigatan din lang ng pagkakasala, mas mabigat ang pagkakasala ng mga tumalikod sa tunay na iglesia. At isa sa malaking pagkakasala ng tao na magagawa niya sa buong buhay niya bilang isang tao ay yung traidorin mo ang iglesyang tatag mismo ng Diyos. Bakit? Mga traidor kayo, mga born again kayo. Unang-una, ang inyong iniidolo, ang inyong bayani at ang inyong founder ay si Martin Luther. Si Martin Luther ay isang Augustinian priest. Pari po ng Catholic Church yan. Kung hindi po yan, naging Katoliko, walang born again. Dahil bago magkaroon ng born again, nagpari muna si Martin Luther under the Catholic Church. Huwag po kayong fake news. Ikalawa, si Martin Luther ay isang abogado. Abogado po yan. At namamanata si Martin Luther kay Santa Ana, patron ng mga minero. Naniniwala siya sa santo ng Catholic Church. So, si Martin Luther ay itiniwalag ng simbahang Katolika dahil sa 95 Theses. Tong 95 Theses ay ikinalat niya sa buong Germany within 2 weeks. Ang 95 Theses ay naglalaman ng pagtuturo niya patungkol sa kasiraan ng Catholic Church para makakuha siya ng miyembro. Ikinalat niya ang 95 Theses sa bansang Europe within 2 months at marami siyang nakuha. Hindi niyo po ba alam na si Martin Luther ay nagtakas ng mga madre sa kumbento at ang isa dito na naitakas niya ay inasawa niya? Sa panahon ni Martin Luther, karumal-dumal sa paningin ng mga sinaunang Kristiyano na kapag ikaw ay literal na pari na, hindi ka dapat mag-asawa ng literal na madre. Bakit? Sapagkat kung ikaw ay literal na pare at inasawa mo ang literal na madre, kayo ay parang inasawa mo ang sariling kapatid mo na tinatawag nating incest. No? Incest. Sana alam nyo ang background ni Martin Luther. Kung kami ay makasalanan ang mga Katoliko, dahil kami ay normal na tao. Talagang makasalanan ang normal na tao, kaya nga si Kristo ay naparito para sa mga makasalanan. Saan mababasa sa Biblia na si Kristo ay naparito para sa mga banal? Ano pa ang magiging role ng crucifixion ni Christ kung walang sinners? Well, I am not saying that I have to be proud because I am a sinner. Pero nagiging realistic ako kasi makasalanan talaga ako kasi normal akong tao. Hindi ba kayo normal na tao, mga born again? Have you ever watched Rafi Tulfo kung ano ang ginawa ng isang kaanib ng born again kung paano bastos-bastusin ang mga LGBTQ? Born again kayo, pero bastos ang mga bibig nyo. Ikalawa, kung makasalanan man ang mga kaanib ng Katoliko, at least hindi kami heretical. Kaming mga kaanib ng Catholic Church, meron kaming early Christians. Kayo, may early Christians ba kayo, mga born again? Saan nyo kinuha ang pangalang born again ninyo? Sa King James Version. Saan kinuha ni Martin Luther ang King James Version? Sa Latin Vulgate. Who compiled the Latin Vulgate? Catholic Church, Saint Jerome. Pari po ng Katolikong simbahan. Now, sino ang ama ng mga born again? Si Martin Luther. Sino si Martin Luther? Dating pare ng Catholic Church. The question is, kung hindi pumasok si Martin Luther sa Catholic Church, sa tingin ninyo magkakaroon ng Protestant? Ito ay isang malaking pagpapatibay at pagpapaliwanag sa inyo na wala pa si Martin Luther, may Catholic Church na. Saan kinuha ni Martin Luther ang sinasabi ninyong solas? Kagaya ng faith alone, no, Bible alone. Yung solas na osas, once saved, always saved, saan niya kinuha? Sa early Christians? No. Walang early Christian si Martin Luther.
Can you please give me an standard references that Martin Luther has early Christians? Meron sinaunang Kristiyano si Martin Luther. Sino ang nag-mentor kay Martin Luther? Na this is the doctrines, the real doctrines of the early Christians. Wala. Saan kinuha ni Martin Luther ang kanyang doktrina patungkol sa once saved, always saved sa sarili niyang interpretation, sa sarili niyang imagination. So meaning to say, ang aral ng mga born again ay mula sa imagination ni Martin Luther. Now, ang sabi ninyo makasalanan ng mga Katoliko at kalimitan sa mga Katoliko ay masasama. Bakit? Kasi malaki ang bilang ng Catholic Church sa Pilipinas. Have you ever tried to go to Saudi? Tignan nyo kung ano ang mataas na bilang na nakakulong doon. Muslim. Bakit? Muslim country. Sa Pilipinas, bakit mataas ang bilang ng mga nakabilanggo rito? Malaki ang bilang ng mga nasa bisyo because Philippines is a Catholic country. Ang born-again Christians ay pumasok na lang sa Pilipinas 1990s. 1990s lang kayo. Unlike the Catholic Church, 1521, 15th century, may Catholic Church na rito. Ngayon, kung basihan tayo ng aral, pagdating kung sino ang maliligtas, unang-una ang magliligtas sa tao, doktrina. Dapat nasa tamang katuruan at aral ka. Dahil kung naniniwala ka sa turo at aral mula sa mga bulaang propeta, kasama ka nilang ibubulid sa impyerno. Kahit gaano ka pa kabuti na pinaggagawa ninyo dyan, pasigaw-sigaw pa kayo dyan sa kalsada na nakamike, na kulang na lang makipagrayutan kayo, makipaggerahan kayo sa kalsada sa paninira ninyo sa simbahan, hindi makakapagligtas sa inyo yan. Bakit? Bakit? Dahil kayo ang nagiging dahilan kung bakit nagkakasala ang tao. Hindi nyo inisip na doon sa pagpipreach ninyo sa kalsada, sa kalye, at sinisiraan ninyo ang Catholic Church, may mga taong nagagalit sa inyo. At dahil sa galit na nakukos ng pagtuturo ninyo na wala naman sa lugar, nagkakaroon sila ng kasalanan sa pamamagitan ninyo. Tandaan, huwag kang magiging sanhi ng pagkakasala ng ibang tao. Ikalawa, bakit kayo nagpipreach ng ganyan dyan sa provinces? I-try ninyong mag-preach sa Metro Manila. I am daring you, I am daring you, mga born again Christians. Sabi nyo, LGBTQ has no salvation, wala kaming kaligtasan. Pumunta kayo sa EDSA. Ipagsigawan ninyo, iladlad ninyo yung mga banner ninyo na walang kaligtasan ng mga LGBTQ. Tignan lang natin. Tignan lang natin. At wag ninyong sasabihin na manalangin ka lang sa Diyos, ligtas ka na. No. Huwag niyong sabihin na sumampalataya ka lang sa Diyos, ligtas ka na. No. Kinakailangan mong lagyan to ng actions, magbago ka. At yung pagbabago sa sarili mo, yun ang pagpapakita na ikaw ay may paggawa. How can you tell that you have faith? How can you tell na may pananampalataya ka kung hindi makikita sa'yo? Ngayon, paano makikita sa'yo yung pananampalataya mo? Ipapakita mo. Paano mo ipapakita? Gagawin mo. Ikikulos mo. Kaya nga, actions without faith is dead. Ang pananampalatayang walang paggawa ay patay. Kaming mga Katoliko, kahit na marami sa amin ang hindi banal, hindi matuwid, marami sa amin ang nagbibisyo, marami sa amin ang nagkakasala, pero ang kinaaaniban namin ay tatag mismo ni Kristo. Bakit? 33 AD. 1,990 years nakatatag ang aming simbahan, the Catholic Church. Ang born again kailan? 1995. How can you tell na ang born again na tinatag ng 1995 at nagsimula dito sa Pilipinas, true church, kung hindi kayo church, kung hindi kayo religion, ay turo ni Kristo? Pwede mo bang sabihin na ang isang sekta na nagsimula ng 1995 sa Pilipinas, yan ay mula kay Kristo? How can you tell, mga born again? Wala kayong early Christians. Para malaman natin na yung mga tinuturo ninyo na kaming mga Katoliko ay masasama, makasalanan, hindi namin sinusunod ang Biblia, para malaman yan na nagsasabi kayo na totoo at accurate ang aral ninyo, dapat may early Christians kayo. Bakit? Kasi dun yun manggagaling. Ang bawat aral, ang bawat batas, ang bawat desisyon, o yung bawat interpretasyon na mababasa natin sa Biblia ay nagmula sa early Christians. So, paano ninyo masasabi na tama ang inyong interpretation sa Bible paano nyo masasabi na tamang interpretations ninyo sa Bible if wala kayong early Christians? Saan nyo kinuha ang interpretations ninyo sa Bible kung wala kayong early Christians? Paano nyo nasabi at nalaman na kaming mga Katoliko ay lahat kami makasalanan? Kaming lahat mga Katoliko masasama. Kaming lahat mga Katoliko lumalabag sa nakasulat sa Biblia. Kung wala kayong early Christians, who told you that? Mga born again.
Kinakailangan ang aral ng born again ay may pinagmulan. Kanino nagmula? Huwag yan sabihin kay Kristo. Dahil kung kay Kristo nyo sasabihin, nagmula ang inyong katuruan sa panguusig ninyo sa simbahang Katolika, dapat meron kayong katibayan sa aming mga Katoliko kung sino nagturo sa inyo. Sino nagturo kay Martin Luther na kayo ay dapat once saved, always saved? Sino? Sino nagturo sa kanya ng early Christians? Wala. Wala pong early Christians si Martin Luther. Ang turo at ang katuruan ng born again Christians ay mula sa interpretations at imaginations ni Martin Luther. Dahil si Martin Luther, nung pumasok pa lang siya sa simbahan para mag-aral ng theology, kasi dalubhasang pari yan dalubhasang theologian ng Catholic Church. Nung pumasok yan, may early Christians na kami. Yung adoption ng KJV, ng King James Version na ginagamit ninyo, mga born again sa pangangaral ninyo, yan ay kinopya lamang ni Martin Luther sa Latin Vulgate Bible, which is compiled by the Catholic Church. Paano nyo nakilala si Christ? Paano nakilala ni Martin Luther si Christ? Sige nga. Si Martin Luther ay naging pari ng Katoliko. So, paano nalaman ni Martin Luther na may Kristo? Because of the Catholic Church. Why? Pari namin yan So, saan kinuha ni Martin Luther yung idea regarding sa self-interpretations niya sa Bible? Sino nagturo sa kanya? Wala. Kaninong interpretations yan? Kay Martin Luther. Kaya yung mga interpretations ninyo, kayo, kanya-kanya. Tignan ninyo, ang mga Protestant under ng Lutheran Church, iba-iba kayo. Lahat kayo nag-give of tongue, iba kumakain ng damo. Is that appropriate? At pangalawa, if God has given you a wisdom, kung binigyan kayo ng Diyos ng karunungan para magturo at ipaliwanag ang aral ng Panginoon, ilulugar ninyo. Pupunta kayo dun sa mga lugar na kung saan maiintindihan ng mga tao. Hindi nyo pupunta kayo sa palengke at magtatatala kayo doon. Do you think ang lahat ng tao doon na makikinig sa inyo? No. Ano nangyayari sa ginagawa ninyong pangangaral? Nababastos. Blasphemy. Nababastos nyo ang Diyos. Bakit? Hindi kasi kaakma yung lugar. Kung kayo gusto nyong magturo, umupo kayo sa isang tabi, magsalita kayo ng mahinahon sa mga nais makinig. Hindi yan akma na sa tapat ng simbahan namin, doon kayo magsisigaw. Sa tingin nyo, anong magiging tingin sa inyo ng mga iba't ibang mga denominasyon kahit ng Catholic Church? Magkakasala. So, hindi siya tama. Mali siya. Kasi kung talagang ang turo ninyo ay talagang standard, hindi kayo trying hard. Sa kayo nakakita ng Katoliko na nagpunta ng palengke, tagsisigaw may hawak ng Bible? Sa kayo nakakita ng Katoliko na pumunta sa tapat ng mga kapilya ng INC o sa tapat ng born again worship center nyo, chuchuchu? Sa kayo nakakita ng Katoliko na ang pari humawak ng mic ng aral? Sige nga, pero kayong mga pastor, pumupunta kayo mismo sa tapat ng aming simbahan, doon kayo nagdadadada. Pero ang mga pari ng Katoliko, never nyong nakitaan na pumesto yan sa tapat ng kapilya ng INC, dun dumaldal. Never nyong nakitaan ng mga kaparian na tumayo sa worship ministry ng mga born again, dun dumaldal. Bakit? Hindi kasi kami trying hard. Because we Catholic, we know that we are the true church. Kami lang ang may karapatang magpaliwanag at mag-interpret kung ano ang nais sabihin ng mga sitas na nasa loob ng Biblia. Why? Because the Catholic Church compiled the Bible. Kaya wala kayong karapatan na sasabihin ninyo sa amin na kami makasalanan kami, hindi kami maliligtas, Jesus saves, ganyan-ganyan, kuno-kuno. Mali. Ang may karapatang magsalita niyan yung bumuo. Hindi kayo bumuo, born again. Kumopya kayo. Kinopya nyo yung binuo ng Katoliko. Sino ang mas may karapatan? Kayo na kumopya o kami na bumuo? Sino ang mas may nakakaalam ng sitas? Kayo na nagbawas ng sitas o kami na kumpleto ang sitas? Tandaan ninyo, binawasan ninyo ang Old Testament, pero hindi nyo nagawang bawasan ang New Testament. Why? Dahil sinabihan si Martin Luther ni Pope Leo X, subukan mong pakialaman ang New Testament. Mananagot ka sa gobyerno ng iba't ibang bansa, lalo na sa gobyerno ng Germany. Dahil walang sino man ang may karapatang bumaboy at lumapastangan sa tunay na Bibliyang binuo ng Catholic Church, which is the Latin Vulgate. Kaya kayong mga born again na kumopya lang, wala kayong alam sa aral. Kaya kung meron man tatanggap dito ng tunay na kaligtasan, walang iba kundi kami na mga Katoliko. Because Catholic Church was founded by Jesus Christ. Unlike sa mga born again, you are founded only by Martin Luther, na which is ang aral nyo pa ay mula sa imagination and self-interpretations ni Martin Luther na wala namang early Christians.
Wala kayong early Christians, wala kayong traditions. Kung may Bible scholar man kayo, protestante pa rin kayo, kaya hindi kayo religion, kaya kayo naniniwala ang religion ay hindi makakapagsalba kasi hindi kayo religion.